Nangungulila po mga kaanak at kaibigan ng estudyante na sawi matapos masagasaan ng bus sa kanyang field trip. Diyan nga po sa Tanay Rizal. Sinariwa po nila ang masasayang alaala sa burol ng biktimang si Rio Bianca Ramirez. Mula po sa Plaridel, Bulacan, may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Pia, patuloy na ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa tahanan ng mga Ramirez dito sa Bulacan. Pasado alas 10 ng umaga nang dumating ang ilang kaeskwela at mga guro nito ni Rio para mag-alay ng dasal at ilang kanta. Sa mga oras na ito naman ay nagkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga investigador at hepe ng Tanay PNP at ng pamilya ng biktima. Puno ng mga litrato ni Rio o mas kilala sa palayaw na Kakay ang kanyang kabaong. Para sa kanyang mga magulang, sa ganitong paraan nila nais maalala ang kanilang anak. Isa raw malambing na anak at kapatid si Kakay, simple at walang angal. Mahilig daw ito kumuha ng mga litrato na kahit hanggang sa huling segundo ng kanyang buhay, ito ang kanyang ginagawa. Hindi maipaliwanag ng kanyang mga kaanak maging ng kanyang mga kaeskwela ang sakit na mawala ng isang anak at kaibigan. Pag namatayan tayo ng asawa, ang status mo widow o balo. Pag namatayan tayo ng ina, ama, ulila. Pero mamatayan ka ng anak, i-google mo man, tingnan mo man sa dictionary, walang sapat na salitang makakapag-describe. Durugin man ang puso mo, himay-mayin man, anin man, dikdikin man, walang kasing sakit. Mahihirapan daw silang harapin ang bukas na wala ang bunsong anak na babae. Pinakamaalala raw ng kanyang ina ang araw-araw nilang magkasamang panonood ng telebisyon, pagkukwentuhan at paglalambingan. Mananatili naman sa alaala ng kanyang ama ang pagiging masipag nitong estudyante. Nais daw nitong maging doktor. Hindi na napigilan ng ama ni Kakay na maiyak nang ikwento ang huling sandali ng anak. Sabi ko, anak, tumayo ko na dyan. Sige na. Mahal na mahal ka namin, anak. Tumayo ka dyan. Pagtalikod namin at paglingon tuluyan na siyang pumikit. Talagang inaantay na lang kami na makita niya. Although pumana mo na siya, talagang gusto pa rin niya kaming makita para magpaalam. Ang sinisisi ko, yung sistema, dapat magkaroon ng sistema ng hustisya. Mahirap isakripisyo ang buhay ng anak ko, pero ayoko magkaroon ng pagkakataon na maramdaman ng ibang magulang ang mangyari sa anak nila. Kung merong curriculum para sa field trip, alisin na muna natin. Nag-focus na lang tayo sana sa mga academics. Walang sinisisi ang ama ni Kakay sa nangyari. Sa katunayan, malaki ang kanyang pasasalamat sa buong suporta ng paaralan ng anak na Holy Spirit Academy of Malolos. Simula raw nang mangyari ang insidente, hindi na sila iniwan ng mga madre at guro dito. Pero nananawagan siya ng pagbabago sa sistema at proseso ng hustisya. Nananawagan din siya sa Department of Education na tanggalin na ang mga field trip kung hindi naman kasama sa curriculum o siguraduhing safe ang mga lugar na pupuntahan. Kung anong mga legal impediments na pwede nilang isuporta para sa anak ko. Kasi pag nagdemanda kami at nagbigay ng kaso, mahihirapan din kami habang ginagawa yung proseso. Pia, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Tanay PNP matapos nga ng kanilang pagpupulong dito ay tutulak sila sa eskwelahan ni Rio para makahanap at makakausap ng ilang mga estudyante na nakasaksi sa pangyayari. Sa November 13, alas 2 ng hapon ay ililibing si Rio sa kanyang huling hantungan sa Bangbang, Bulacan at alas 4 ng hapon ngayon ay magkakaroon ng misa para kay Rio. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito. Balik sa iyo, Pia. Isay, linawin ko lang, magkakaroon ba ng pagkakataon na dalhin doon sa eskwelahan yung labi ni Rio para sa burol at yung libing sa February 13 na yan? Yes, Pia. Ang libing ay gagawin na sa February 13 dito nga sa Bangbang, Bulacan. Kanina nakapanayam natin itong kapatid ni Rio at nililinaw pa rin nila or nilalatag pa nila itong malinaw na itinerary para dito kay Rio. Pero isa sa mga plano nila ay dalhin nga ang mga labi ni Rio sa kanyang eskwelahan para magkaroon ng public viewing. Maraming salamat, Isay Reyes.